So this is the Zontes 368G, aka the Zontes 400G in the Philippines. This is an adventure scooter that uses a single cylinder, liquid cooled 4-stroke single overhead cam engine that produces 38 horsepower at 7.5 thousand RPM and 14 Newton meters of torque at 6,000 RPM. So bali gumagamit pa din ito ng CVT or continuous variable transmission tulad ng mga nakasanayan natin na scooter. Belt driven pa rin siya, and by the way, it has a fuel capacity of 17.5 liters, so very good for long drive. Now for suspension naman, the front suspension uses a telescopic forks na adjustable. By the way, pag gusto mo siyang i-adjust, yan, meron siyang adjustment dito, so that's for both forks. Pati rear suspension na din. So yan, dalawang rear suspension natin, may mga baso na, and adjustable din yan. So bali dito tsaka dito. For brakes, maganda actually performance ng brakes nito. So it has dual channel ABS, disc syempre ang front and rear. Ang brand ng ginamit na calipers dito ay itong J1 with 4-piston radial calipers, and as what I've known, itong J1 na to is actually isa sa mga partners ni Brembo, kaya again ganda na performance nito kahit naka single disc lang siya sa front. Ang size naman ng disc natin sa harap is 300mm, and yung sa rear is 240mm. Now for tires naman, dito yung tires natin, nakakabit sa spoke wheels, which is very good din, especially sa mga rough roads, and if you're into light off-roading, yan, pwede yan. By the way, this is tubeless, yun maganda sa kanya. Medyo bihira siya sa ganyang category, and for the price point. So ang size ng tires natin sa front is 110/70 by 17s. So ay malaki siya sa front, parang mga adventure bike talaga. Sa rear naman, so we have 150, 70 and 14s. So ay malapad niya sa likod natin. And napaka ganda. So ito yung itsura niya sa likod. Ayan. So this is the stock muffler. So since black yung kinuha nating color, black din ang color ng kanyang muffler, unlike yung silver and white, yung nardo gray and white, they actually uses a silver na muffler cover. So dito black para bagay. So isa pa sa mga gusto ko dito is yung mga detailed na carbon fiber, na forged carbon fiber tong mga nakakabit sa kanya. Ayan. Kung nakikita nyo, ganda ng itsura. So isa pa sa magandang features nito, meron na rin siyang TPMS or yung tire pressure monitoring system. So magpapakita if ever kailangan mo magdagdag ng pressure sa mga gulong mo. So di mo na siya kailangan i-check manually kung malambot ba or masyadong matigas. Meron din siyang TCS or traction control na pwede mong i-on or off depende kung anong ride gagamitin mo. And papakita ko naman sa inyo ngayon yung kanyang underseat compartment or storage. Tingnan nyo kung gaano kalaki. So para ma-open siya, so pipilitin mo lang yung seat dito sa buttons niya. Then ito yung itsura ng kanyang underseat compartment. So this is a 52-liter underseat storage. Ayan, napakalaki. Ito yung kanyang dampener. So kaya pagka in-open mo siya, pwede siyang tumayo ng kusa lang. Ayan. Yun nga lang, ito na yung pinakasagad niya.
So mas maganda nga sana, no, tulad ng ibang nag-review kung nasasagad mo siya papunta dito. Pero for me, never naman ako nagkaroon ng issue dito kasi di ko naman din siya nalalagyan ng helmet dito sa side na to. Although as advertised, kasya daw ang parang 2 full face helmets dito. Pero I don't know, siguro sa helmets na ginagamit ko lang. So I have HGC Alpha 11, pati yung CS15 ko. Yung dalawang Alpha 11 is actually hindi siya kasya dito. Tinry ko na. Kasya yung isa kasi tignan nyo, napakalalim nito. Tignan nyo gaano siya kalaki at kalalim. So, pwede kong maglagay talaga ng mga gamit dito for long ride kahit di ka na maglagay ng top box. Actually ako di ko siya nilagyan kasi for me, marami ka nang malalagay dito sa compartment na to. So, it's very very good. Ang maganda pa dito sa motor na to is yan, meron siyang mga USB ports. So, tulad ngayon, ayan, charge ko yung aking mga spare battery for my action camera. Ayan, nakasaksak siya. Meron siyang USB Type A and Type C na rin. Ayan, napakaganda. Meron din siya dito actually sa front, sa baba ng TFT display mo. So, ayan siya pag in-open mo. Meron din siya USB A and Type C. Then, pag bubuksan mo itong packet mo dito sa harap, yan, meron siyang, yung pindutan niya is nandito. So sa loob, meron din siyang ports for charging din. So dito, di siya masyadong malaki. Na-try ko na minsan maglagay ng phone dyan. And manipis na wallet, pwede naman. Pero yun ang pwede mong mailagay. So yung kabila, ayan, wala siyang packet dyan. So bali dito lang talaga yung packets niya. Isa pa sa maganda dito kay Zontes 400G ay itong built-in niya na crash guard. So this crash guard comes together with the bike pag binili mo siya, together with these auxiliary lights. So di mo na kailangan magpakabit. And sa tingin ko, ang crash guard na to is nakamount to, nakakabit to sa chassis mismo ng motor, hindi yung basta sa kaha lang. Pagkakaalam ko ha. So I don't know, di ko pa siya masyadong nare-research, pero kasi nung inobservan ko kasi naka-connecta yung crash guard niya parang sa chassis mismo dito. So ang ganda niya. Ito yung parang alloy yung kanyang step board. Napakaganda. Tsaka kung sakaling gusto mong itaas yung paa mo, ayan, pwede. Ayan, size 11 na paa, kayang-kaya. Maganda pa dito, ito yung kanyang stock na side mirrors. Ayan, isa to sa mga big deal actually sa mga ibang mga riders. Kaya yung iba pagkabili fresh from the casa, pinapalitan na ng side mirrors. Dito parang hindi kasi ang ganda, ayan, kapal ng stem nya. Tingin ko this is alloy and plastic naman yung pinaka nagko-cover sa side mirror. So meron na rin siyang kasamang lever guard. So lahat to stock actually, pang dinadagdag na kahit anong accessories dito So ito kasama rin to. Ang ganda ng lever guard niya. So meron din siyang feature na pwede mong ilock yung brakes if ever nasa incline ka, na kailangan mong pumreno or sabihin natin sa stoplight. Minsan di ba pag nakahinto ka, gumagalaw pa rin motor, maatras or maabante. So kung gusto mo siyang mag-lock tulad ng mga maliliit na scooters, yan, pwede mo siyang i-lock. I-engage mo lang to. Yan, ngayon pag gusto mo nang matanggal yung auto lock niya, same din sa mga scooters na nakasanayan natin, yan, i-press mo lang din siya. So ngayon papakita ko rin sa inyo yung tsura ng kanyang TFT display, which is napakaganda and napakalaki din niya. So ito yung tsura niya kapag in-open mo siya. Diba? Napakaganda. So ito yung pinili nating display ngayon. And baka medyo nag-flicker lang siya dahil sa shutter speed ng camera natin. Pero ayan, ganyan siya pag in-open mo. Napakaganda. So ito ang itsura niya kapag sasakay ka. By the way, I'm 6 foot tall and I weigh about 95 kilograms.
So ibaba natin siya sa pagka-center stand. And so very relaxed naman siya as expected sa mga adventure bike. Then flat foot ako, parehas both feet ko. So yan, ito ang itsura niya kapag nakasakay ka. So by the way, ang SRP nitong Zontes 400G, ito kasi yung parang top of the line sa 400 lineup ng Zontes eh. So ang SRP talaga niya is 398,000. Pero up until now, actually naka-promotional price siya ng 368,800. If I'm not mistaken, yun yung latest na nakita ko na price nito. If you're gonna buy it cash, so parang may 30,000 pesos discount ka.